So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, at trending po ito sa buong Pilipinas na kinasuhan po ni Trillanes itong si Bongo. Hindi lang po si Bongo, kasama si Digong at saka yung buong pamilya po ni Bongo na sangkot nga po dito sa CLTG Builders. So, alam niyo malupit dito mga ka-Streetwise, no? Gusto pong paganahin ni Bongo yung pera niya para po hindi matuloy itong kaso po na to. At umamin dito si Trillanes. So ang tanong nga dito, ang point nga dito, ba't kailangan mo pang manuhol? Kasi actually mga kababayan, kung wala kang kasalanan dito, kung wala kang accountability diyan sa nangyari po na yan, hindi mo na kailangan manuhol. 'Di ba? So ito yung point natin dito, no? Saan ba yan? So, ito yung kinaso ni Trillanes ng isang araw. No? Trillanes files plunder raps versus Duterte Bongo over 7 billion Davao projects. At bukod nga po dyan mga kababayan, no, mukha nga po madadagdagan pa po yung kaso ni Bongo. Kasi po, yung final po ni Trillanes na kaso nung nakaraan sa DOJ, ay pwede niya rin po itong ilipat sa ombudsman para po mas matutukan lalo. So, ito nga po yung free gate deal. Ito malupit to, 16 billion po ito. 16 billion free gate deal. Grabe yung... Dati yung kurakot lang dati, ano lang, no? 100 million lang, di ba, nung panahon ni Napoles? 100 million, 50 million. Ngayon, malupit ngayon. Billion na po pinag-uusapan ngayon. Di ba? Oh, thank you po kay Digong, no? Salamat po kay Tatay Digong. Oh. So, hindi ko gusto si Trillanes dati kasi nabudol ako ng mga Duterte. Yan, di ba? Ito maganda kasi ito admittance po ito no. Na kung tayo po ay naging basher ni Trillanes at naging DDS po dati, okay lang po 'yon. Kasi nga po talagang magaling po talaga mangbudol si Digong. Pero kung hanggang ngayon sa kabila na nga po ng mga nangyari na tad po ng ebidensya na talagang bulok po talaga yung administrasyon ni Digong at DDS pa rin po tayo, katangahan na po ng mga Pilipino 'yan. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, no, so ito po yung mga kinaso ni Trillanes and then meron pa yan dito So ito yung may video dito no. Ibinunyag din dating Senador Antonio Trillanes na ilang beses umanong nagpadala si Senator Bongo ng mga emisaryo. So emisary. So tagapamagitan. Kasi hindi naman kasi pwedeng kumausap si Bongo ng rekta kay Trillanes. Baka magsuntukan pa yan, di ba? So nangyari dito, nagpapadala po na parang mensahero. Parang emisaryo, parang siya yung tagahatid ng mensahe at saka taga-bid. Taga-bid, sige na, ito, may pera dito. Pag-usapan natin yung pera. Babayaran ka namin. Huwag mo lang ituloy yan. Oh. So, ganun. Oh. So, emisaryo upang kumbisiin siyang umatras sa kasong isinampa niya. Well, tinan nyo diba? Galing no? So, ngayon, kasi ni Bongo. Ito yung video ni Trillanes na ito, panoorin natin to, no? Ito yung interview niya sa News 5. Sige. Ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para aregluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30K. So actually mga babayan, totoo naman po ito. Kasi di ba tayo po, vlogger po tayo. Marami po tayong alam sa mga kalakaran po ngayon dyan. No? May bali-balita po talaga ako mga kababayan na talagang galante po talaga si Bongo. Galante po yan. Meron nga yung vloggers for Bongo Sa loob mismo ng mga DDS Tingnan nyo kung paano maglaro si Bongo. Kasi Bongo trapo. Trapo yan, di ba? Obvious naman. Na biglang ihinto doon sa lugar kung saan nga po may kumakain ng fishball, ng kwek-kwek, makikikain, no? So, ayun po yung gawain ng trapo. Naka-video pa yan, naka-upload pa yan. So, ngayon, ano ba sabihin to? Meron pong vloggers for Bongo sa loob mismo ng mga DDS. Oo. Kasi, ito DDS, grupo yan Pero sa loob po ng DDS group na yan, mayroon pong namumuo na grupo ni Bongo. May sarili siyang PR team, may sarili siyang mga vlogger, no?
At eventually, mga kababayan, kakagat po yan sa mga Duterte. Maniwala kayo. Nasabi ko sa inyo, nakakausap ko ibang mga vlogger ni Bongo. Sila mismo nagbabanggit sa akin na, syempre naman takero, si Bongo, hindi naman papayag yan na habang buhay na nakadikit yung pangalan niya sa mga Duterte. So may plano talaga yung si Bongo na umalis sa mga Duterte. Ano lang yan, nakikiramdam lang yan, pumupwesto lang yan. Pero eventually, kakagat po yan sa mga Duterte. Oo. May pera eh. Oh, di ba? May pera. Number 1 nung senatorial election. May makinarya. Oh, ang problema nga lang, ang apelido niya, Go. Chinese. Ayun ang problema ni Bongo. Di ba? So ngayon, malinaw mga babayan. Sige, continue nga natin. Sige. Cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Correct. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali. Ang tama yan, meron siya exclusive vlogger. Totoo yan. Meron siya mga exclusive vlogger. Paano ko nalaman? Tingnan ninyo, sino yung mga vlogger na palaging content si Bongo? Yun nga lang ang problema ni Bongo, yung mga nakuha niya mga vlogger, mga ampaw. Seriously, hindi, pasensya na, magkakaibigan tayo, pero ampaw kayo. Oh. Di mga ampaw, walang nakuha si Bongo na vlogger na malalaki. Tulad po ng mga parang kalidad nila Joey Cruz, no, nila Sas, no, nila Coco Loco. Wala siyang ganung kalidad na vlogger. Puro pipitsugin mga vlogger. Yung nga lang, hindi ko nga lang alam kung magkano binabayad ni Bongo. Kung meron ba, hindi ko alam kung magkano. Ay sabihin eh. Oh. Illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? Ramdam niyo yung ramdam niyo yung galit ni Trillanes sa mga Duterte, no? Grabe pa na magalit. Talagang babalik ang kapat talaga nito. Hindi pero kapag nakausap niyo pag nakausap niyo ng personal si Trillanes, mabait to, mabait, mahusay kausap to. May isang salita to, Trillanes. Dati ayoko sa kanya, ayoko sa kanya dati kasi nakukupalan ako sa kanya eh. Pero eventually, mabait na tao pala talaga to. Napaka-simple, napaka-humble. Alam niyo, nakakwento ko lang, no? Yung first time namin nakita nito, last year ata yun, no? Last year, nakita kami last year. Yung unang lumapit sa akin, yung sekretary niya, ay, ikaw pala sa takero. Samantalang, di ba, sino ba naman ako, no? Tapos maya-maya, nakaupo kami, daming vlogger nun. Sa isang mesa, kasi kumakain kami sa isang restaurant nun eh. Ang dami namin vlogger nun. Lumapit talaga siya sa akin. Nakita rin tayo. Mr. Takero, sabi sa akin ganun. Ako lang yung nilapitan niya at saka kinamayan niya. Talagang naramdaman ko, grabe yung pagtanggap sa akin ni Sentry Basta dami ng vlogger doon. Ako lang yung nilapitan niya. Ako lang, bakilala niya ng iba, pero wala lang, parang napaka-humble na tao. Oo. Kaya nga sinuportahan ko itong maging mayor sa sa Caloocan eh. Alam niyo kung naging mayor sa Caloocan yung si Trillanes, baka lumipat ako ng bahay sa Caloocan eh. Sentry, lipat naman ako sa Caloocan. Di ba? So, nga pala, sa Saturday, interviewin po namin si Trillanes sa Radyo Pilipinas. Sige. Sabi dito. So, dapat makita ng mga kababayan natin na na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo? Yun, malapit na makulong kasi mga kababayan, alam naman po natin na yung sinampang kaso po ni Trillanes kay Bongo, plunder. Pag plunder, wala pong bail. Ganun po yun. Nyo sabihin na hindi kayo nabili ng... So, makukulong po si Bongo. Makukulong po si Bongo pag siya po ay na-filean ng kaso. Hindi pala. Pag nag-proceed yung kaso. Para malinaw. Okay.
So, ito na yung ito na yung question ulit. Oo. Iiyak ako pag nakausap ko si Sentry. Sa dami ng gusto kong hingi ng justice talaga. Pwede mo na siyang hingan ng pera. Gusto mo. Di joke lang. Diba, pwede mo siyang Sentry. Di ba? Paano? Birthday ko. Naging regalo. Sige. hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. O, di ba? Tinan niyo, di ba? Si Trillanes po, talagang sinabi niya na nga dito na siya po ay binabayaran ni Bongo. So, di niya kailangan ng pera. Yan parang si Ma'am Rochela, di ba? Di niya rin kailangan ng pera. No? So, hindi nga, yun nga, di ba? Kasi ganun po talaga, kapag tawag dito, kapag may prinsipyo ka po talaga. Isipin niyo ito. Si Bongo, si Trillanes mga kababayan. Naalala niyo yung salin, 2017 ata yun, di ba? Yung 2017 na salin, kung di ako nakakamali, no? Si Trillanes po yung pinakamababang na-declare na salin. I think 7 million lang po ata. So, ibig sabihin, pag mababa yung salin mo, hindi ka mapagbibintangan kurakot. Di ba? So, even though nga na gano'n na nga po mga kababayan, no, na sinasabi na nga nila na si Trillanes nga po yung pinakamababang salin, pero nung inoperan po siya ni Bongo ng pera, hindi niya po tinanggap. Di ba? Hindi niya tinanggap. Kasi prinsipyo pinag-uusapan dito. Oh, di ba? Oh. Yeah, yun. Ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan. So, ibig sabihin, hindi lang isang beses. Maraming beses. No, maraming beses po nag-try si Bongo na suhulan si Trillanes. Oh. Ganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera kaya Yun. nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Ganun po yun. O, di ba? So, yun nga na may prinsipyo. Hindi ba naman, gaguhin nyo ba naman nung panahon ninyo si Trillanes o kung hindi kayo balikan yan? O, di ba? Kaya, so ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko Saan na ba yun? Ito yung huling labas ng salin ng mga senador Tignan nyo, dahil po sa kagagawan po ni Digong, ang huling beses po natin nakita yung mga salin ng mga senador, 2020 pa. Tapos ang nakakatawa dito, no, yung salin po ni Bongo, 22 million lang. Kayo ba naniniwala ba kayong 22 million lang yung salin ni Bongo? Ito yung huling salin na nakuha ko So ang pinakamayaman sa kanila, syempre, nung panahon na yan, si Villar, tsaka si Pacquiao, billion yung salin nila. Si Pacquiao, 3 billion. Si Cynthia Villar, kita nyo ba? Kita nyo ba? Hindi nyo pala makita, ito pala. Hindi nyo pala makita, sorry. Ito pala. Yan. Ito. Sana. Yan, ito pala. Yan. O, lakihan natin. Yan. So, ito yung salin. Yung huling salin po na nakita natin. No? Kasi nga po, tandaan po natin, no, ganyan po binaboy ni Digong yung sistema ng ombudsman. Na tinago po ni Martires yung salin po ng mga public officials. So, ito po yung salin na nakuha natin. 2020 ito. Ngayong year 2020. So ngayon, na pinakamayaman sa kanila si Pacquiao at saka si Cynthia Villar. Billion of pesos Tapos ang nakalagay po dito kay Bongo. Ano si Bongo? Baka na inong Bongo to. Saan na ba yun? Kay Bongo po, 22 million lang daw. Ayan lang daw po yung salin ni Bongo, 22 million. Kayo ba naniniwala ba kayong 22 million lang po yung salin ni Bongo? Ako hindi po ako maniniwala dito kasi in the first place mga kababayan,
No, meron siyang pre-gate. Meron siyang flood control. Oh, meron siyang CLTG. Ngayon, nung lumalabas mga streetwise, ang malaking chance po talaga dito, tinago po ni Bongo yung kanyang yaman, no, sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Ito na balita ito no September 5, 2025, no. Sabi dito, yung Rappler minsan tama, minsan mali, no. Based on our computation, the amount of CLTG 5 projects with St. Gerard, ito yung CLTG ni Bongo was much bigger compared to the amount of projects it got in the region in the year before 2016. So, ang una po, noong 2016 mga kababayan, 300 million lang daw po yung kinita ng CLTG. Pero eventually, pumalo po ito ng 3 billion noong 2017. Yan, base po ito sa Rappler. O nga, baka yung Pogo, di ba? Baka kumita rin Sigo ng Pogo. Kasi di ba, andun na yung pangalan ni Go, no? Pogo. O, di ba? Andun na. So, yun mga kababayan, di ba? Ito eh. Ako hindi pa ako naniniwala na mas mayaman pa si Mike Cervera kay Bongo. Hindi niya, kilala niyo si Mike, di ba? Si Insan Mike. Naniniwala kayo na mas mayaman pa si Mike kaysa kay Bongo? Kasi pag sinabi niyo kasi sa Alin, kasama dito negosyo, bahay, lupa, ano pa ba? Ari-arian, negosyo, bank account, lahat. So, big sabihin, mas mayaman pa si Mike Cervera kay Bongo? Talaga? 22 million? Tapos malalaman natin na meron pa ng 3 billion noong 2017 yung kumpanya nga po ni Bongo na si LTG. Ngayon ko ba? Ito, may pambayad ka kay Trillanes, 22 million lang yung pera mo? Malabo eh. Nagloloko tayo nito eh. So yun mga babayan, no? So kayo po noon, actually no, ganyan po talaga mga streetways, no. Pag yung pera po talaga umikot. At buti na lang mga kababayan, no, nandiyan po si Trillanes, no, na kahit po nakuripot, hindi po siya na tumatanggap ng pera. Ano, isipin nyo lang ha. Kuripot ka si Trillanes. Hindi, seriously. Di ba? Ganito, sa tingin nyo ba, gaano kalaking pera ba yun offer ni Bongo kay Trillanes? Di ba? At syempre, no, na talagang, ako maniniwala ako malaking pera po yan. Eh. Malamang ilang million po yan. Billion yan. Malabong 1,000 lang yan. Million po yan. No? So, isipin nyo yan, ha? Si Trillanes po na isa po sa pinakamababang salin, tinanggihan po yung offer ni Bongo. So, ganoon po yung may prinsipyo. Di ba? So, yun mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano pumasa? 1 billion daw, sabi niya. Talaga? 1 billion? Grabe, no? Kita mo, no? 22 million yung salin, pero 1 billion yung 1 billion yung offer. Yeah. Offer to di ba, dyan ako nagtataka eh. Kung 22 million lang po yung salin ni Bongo, paano siya nakakapag-offer na mas malaki pa sa 22 million? Sa interview ni Coach, oo. Tatanungin ko nga si Trillanes pag nagkita kami. So yung salin pa lang kalokohan, at malamang malaki po yung chance po talaga na yung salin po talaga ni Bongo nakatago sa pamilya. Kaya damay talaga dito yung pamilya sa kaso. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawang offer nga po ni Bongo kay Trillanes. So kayo ba, naniniwala ba kayo dito? Di ba? So yun na, syempre ano rin po masabi nyo nga po dito sa prinsipyo po na ginawa nga po ni Trillanes. Okay? Pero sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay. So thank you mga kababayan. And then last topic tayo na.